sa bawat isa. May I invite you po to stand up. Hallelujah. Before we start, can you look at your neighbor? Pwede po ba natin silang ngitian, kamayan? At sige po, no, sa hapong ito, tayo po ay magpupuri sa Panginoon. Pwede ba palapakan natin ang Diyos? Come on, church. Let's clap our hands to the Lord this afternoon. God, we give you praise. And Lord, we have joy in your presence. Hallelujah. Thank you, Lord. Come on, we clap our hands. Hey. Come on, church. Yes, God. We have joy in you, Panginoon. We sing. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Hallelujah. Why would I not sing of your praises even when troubles come? Why would I not worship forever? 'Cause I've seen the gift you've done. No, I'm not ashamed. I'm a sinner saved. No, I'm not afraid anymore. When the word called freedom, you call freedom. No, I won't hold back anymore. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Hallelujah. I'm letting go. I'm wild in your presence. Dance till the sun comes up. You make me strong whenever I praise you. Jesus, you fill my cup. And I'm not ashamed. I'm a sinner saved. No, I'm not afraid anymore. When the word calls foolish, you call freedom. No, I won't hold back anymore. Say, I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. We say, I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I've got joy. One more time, say, I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. I've got joy. I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Come on, we clap our hands sa Panginoon. I've got joy in your presence, oh God. Hallelujah. Come on, we praise the Lord sa hapong ito. Thank you, Jesus. We declare it. Sing. I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Come on. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Come on, if you believe, say, I got joy, joy, joy. Hey, down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Yes, Lord, say, I've got joy, joy, joy. Hey, down in my heart, I've got joy. Come on, declare joy sa buhay mo, kapatid. Joy, joy, joy. Hey, down in my heart, hallelujah. One more time. Say, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. We say, I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever
comes tomorrow, I've got joy. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I've got. Come on, we declare it. Joy. I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Louder now. I got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. We say, I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart. For the last time, we sing it out. I got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. We give you praise, Panginoon. Come on, palapakan natin ng Diyos. Hallelujah. Come on, we continue to praise the Lord. We continue to declare joy in the Lord sa hapong ito. Come on, clap our hands. Hey. Hallelujah. Whoa, oh, oh. 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 Whoa, oh. This is the day you made, so I'll rejoice and be glad, rejoice and be glad in it. Yes, Lord. This is where I believe that you are more than enough for me. Yes, you are, God. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. When we say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Hey, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless his name. Come on. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, 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 oh. Yes, God. Jesus, come on. Come what may, you are worthy of all my praise. One more time, we sing it out. Jesus, Jesus, come what may, you are worthy of all my praise. You are faithful. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. Come on, we say, joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless his name. All that is within me say, the joy of the Lord. One more time. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless his name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength.
strength. The joy of the Lord. Hallelujah. Oh my soul, bless his name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is the joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. Hallelujah. The joy of the Lord. Yes, oh God. Oh my soul, bless his name. All that is within me say, oh my soul, bless his name. All that is within me say, oh my soul, bless his name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, oh, oh. Hallelujah. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Come on, give him praise. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Yes, Lord, we worship you, God. Sa'yo namin pwedeng makita, Panginoon, makamtan ang tunay na kagalakan, Diyos. Hallelujah. True joy, Panginoon, yung totoong kasiyahan at kagalakan ay tanging sa'yo lamang, Panginoon. Hallelujah. Come on, church. This afternoon, let's worship the Lord in this place. Yes, Lord. You are the source of our hope, our joy. God, you are so good. Mabuti ka, Panginoon, sa aming mga buhay. You're worthy, God. You're worthy of every song, of every worship. Hallelujah. Come on. Taas po natin ating kamay sa Panginoon. God, we worship you. We honor you. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Come on, people of God. You deserve the praise. You're worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy. Come on. Worthy, Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Yes, Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. We say, worthy is your name, Jesus. Come on, church. You deserve the praise. You're worthy, Lord. Worthy, God. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. Come on. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place.
praise. You're the name above. Oh, be exalted now. Yes, Lord. You alone deserve our praise. You're the name above. Worthy is your name, Jesus. We say, you deserve. Worthy is your name, Jesus. You deserve. Come on, He deserves it. You're worthy, Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Come on, church. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Hallelujah. Come on, we continue to worship the Lord sa hapon ito. Hallelujah. We worship you, God. Yes, Lord. In you we find our hope, Panginoon. Our joy, Diyos. Lord, ito ang patuloy na mamutawi sa aming buhay, Panginoon. Come on, people of God. Let's draw close sa Panginoon sa hapong ito. He's our hope. He's our hope. Thank you, God. Hallelujah. In Christ alone will I glory, so I could find myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. And no, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace for which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I see no greater honor than just to know Him more. And I count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my
source of hope in Christ alone. I place my trust, come on church, and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Hallelujah. Yes, God, you are the source of our hope, Panginoon, our strength, God. God, we trust in you, Panginoon, in your name, Panginoon, in your loving hands, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord. Come on, church. Let's worship the Lord sa hapong ito. Thank you, Lord. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope in Christ alone. I place my trust. Come on, church. Yes, oh Lord, in every victory, let it be said of me. Come on, we lift up our hands sa Panginoon. One more time. We say, in Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Hallelujah. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, God. Salamat, Panginoon, sa hapong ito. Diyos, sige, Lord, not only inawit namin yung song, but Lord, this is our prayer to you, God. That, Lord, we place our trust in your name, Panginoon. And God, in every story, Panginoon, in every victory, Panginoon, in every testimony, Panginoon, Diyos, ikaw ang maitaas, Panginoon. Ang kapangyarihan mo, ang himala mo, O Diyos, makita, O Diyos, sa aming buhay. Lord, sa hapong ito, God, hindi mo alintana, Panginoon, yung mga nangyayari sa amin, O Diyos. Lord, use your words this afternoon to give us life, Panginoon, life, and to remind us, Panginoon, what you want, Panginoon, sa amin, O Diyos. Lord, we pray for our pastor. Lord, give him the strength. And Lord, sige, Lord, use him as he preaches your word para po sa amin, O Diyos. Salamat, Panginoon. God, open our hearts and minds, Panginoon. Let these words hindi maging vain, but Lord, magamit namin sa aming buhay. Lord, we love you. We honor you. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Straight na tayo sa salita ng Diyos, ano? Kasi meron pang 6. Kanina parang nag-overtime ata ako ng konti. Kayo po, mga nakikinig sa amin online, salamat sa inyong pagbigay ng pagkakataon na mapakinggan po nyo kami dito po sa In Christ City Church. Kami po ay nandito sa San Jose del Monte City. Boundary lang po kami ng Quezon City. Kung kayo po ay malapit lang dito sa lugar namin, ayaan nyo na isang araw, dalawin nyo po kami dito. Marami pong mga nakikinig sa atin regularly,
I mean, di ko alam, nasa Mindanao, Visayas, and even dito po sa Luzon. At ang iba ay mga nasa abroad. But sige po, hayaan yung maging blessing tong aming pong gawain para sa inyo. The title of my message for today, Can Dead Bones Live? Ito ay nakahango dito po sa aklat ni Ezekiel. At ito yung tanong na hayaan natin na masagot ng Diyos sa atin through Prophet Ezekiel sa kanyang aklat na ating pong babasahin pagkatapos nito. Can dead bones live? Actually, ginamit yun sa text at context yung dry bones. But sige po, hayaan nyo mamaya atin po itong pag-uusapan. So, what kind of death I am talking about? Ano yung death nito? Ano ba itong, pastor, ano bang tinutukoy mo? Itong death na ito, na pwede pa ba itong mabuhay? Ang pag-uusapan natin dito ay hindi lang ito yung death physical or sa maraming mga bagay, mamaya pupuntahan ko yun, mga dead things, but this is most probably is spiritual death. So, dito tayo magpo-focus sa ating pong pag-uusapan. So, sige po, tayan natin na tulad ng example, pwede ko pong ibigay, bago ako magtuloy-tuloy, yung mga dead things sa buhay. Hindi lang naman, sabi ko nga, pupuntahan natin yung pinakabuod, but may mga dead things sa buhay natin na pwedeng itong title na ito ay makakatulong upang yung kanyang tanong na pwede pa bang mabuhay yung mga dead things na mga bagay sa buhay ko? Ano ba yung mga bagay na yan? Pastor, bigyan mo ako ng halimbawa. For example, tulad ng pangarap, yung, di ba, tayo ay dumating sa punto, may mga gusto tayong marating sa mga buhay natin. But dumating sa punto na halos hindi mo na siya nakita. Nakalimutan mo na. Naging parang, ano ba pwede? Karanasan mo na lang at pagkatapos ay yung pangarap na yun ay namatay na sa puso mo. Hindi mo na siya itinuloy. So, isang pwede kong sabihin that hindi ko alam, baka dito ka din pwedeng kausapin ng Diyos na may mga bagay sa mga pangarap mo na namatay na sa puso mo at isip. But ang tanong, pwede pa bang mabuhay yan? Hayaan natin sa pagpapatuloy natin, sasagutin tayo nitong ating babasahing text at yung buong context. At definitely ay makakakuha tayo ng sagot dito. Ano pa ba pwedeng example? Yung dead things, pwedeng sa simula, nandun tayo, magkaroon tayo ng family at gusto natin maayos na pamilya, nandun ng pagmamahalan, but so that in the end, hindi mo na nakita. Yung pangarap mo na yung mabuo yung pamilya mo at nandun ang nakalakip dito yung pagmamahalan, but that nag-end up ng nothing at naging dead things ang mga bagay na yon. Ang tanong, pwede pa bang mabuhay yun? Sige, tignan natin sa ating at sa marami pang mga bagay, But, of course, sabi ko nga kanina, isa sa pinakamahalaga nitong ating pag-uusapan ay yung spiritual death sa buhay ng tao na ang tanong ay, can dead bones live? So, of course, yung yun na nga, spiritual things, yung relationship natin sa Diyos, that relation with God, yun yung gusto kong pag-usapan pa natin sa hapong ito. Yung tanong sa hapong ito, yun na nga, medyo ilinaw ko ng konti, yun nga naman, pwede pa bang mabuhay yung mga bagay na namatay na, yung mga bagay na namatay na sa buhay ng tao? Pwede. Sige, tignan natin. At hayaan natin na dito sa ating babasahin sa Ezekiel chapter 37, verse 1 to 14. Sige po, samahan niyo po ako sa pagbasa. Sabi dito sa verse 1 ng Ezekiel 37, The hand of the Lord came upon me, and
brought me out in the spirit of the Lord and set me down to the midst of the valley. And it was full of bones. Ito sabi ni Prophet Ezekiel. Ito yung kanyang sinasabi sa kanyang nakita niyang pangitain that in the end, doon nangungusap sa kanya ang Diyos. Verse 2, sabi dito, then He caused me to pass by them all around, and behold, there were very many in open valley, and indeed they are dry. So, ang tinutukoy niya dito yung mga bones, mga dry bones, sabi dito. And indeed they are dry, sabi dito. And verse 3, sabi dito, and He said to me, Son of man, can these bones live? Yun yung tanong sa kanya ng Diyos kay Prophet Ezekiel. So I answered, sabi niya, Lord God, you know. So hindi niya diniretso yung sagot, but sabi niya, ikaw nakakaalam niyan, Diyos. Again, He said to me, prophesy to these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God to these bones, surely I will cause breath to enter into you and you shall live. So dito, nakakakuha na tayo ng sagot. Can dry bones or dead bones live? So dito, sinagot tayo ng Diyos na pwede. Verse 6, sabi dito, I will put sinews on you and bring flesh upon you, cover you with skin and put breath in you and you shall live. Then you shall know that I am the Lord. Verse 7, sabi dito, so I prophesy as I was commanded, and I prophesy. There was a noise, and suddenly a rattling, and the bones came together. So, hindi ko alam yung picture, yung mga buto na naghiwalayan na, matagal pa naman, pero sabi ni Ezekiel, nakikita kong yung mga buto na nagkahiwalayan ay nagsama-sama at nabubuo, sabi dito, bone to bone. Indeed, as I looked, the sinews and the flesh came upon them, and the skin covered them over, but there was no breath in them. Di pa tapos si Lord. Sabi niya, nakita ko buo na yung mga buto na buo na. Yung kalansay ng tao, tinutukoy dito. Pero sabi niya, wala pa akong nakitang buhay na buo lang. But dito sa verse 9, sabi dito, and He said to me, prophesy to the breath, sabi dito, prophesy, Son of man, say to the breath, that says the Lord God, come from the four winds, O breath, sabi dito, and breathe on this slain that they may live. Verse 10, sige, hanggang 14 pala to. So I prophesy as He commanded me, and breath came into them, and they lived, and stood upon their feet, an exceedingly great army. Verse 11, then He said to me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Ito pala yun. Ito pala yung nakita ni Ezekiel, na ito pala yung inalintulad ng Diyos, itong bayan ng Israel, they're like this situation, dry bone, mga tuyot na mga buto. At ang sabi, ito yung ibig kong sabihin ng Diyos sa kanya. Ito yung bayan ng Israel. Ito yung bayan na inaruga ko sa mahabang panahon, that right now they are dry bones. So ito yun. Sabi dito, then He said to me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. They indeed say, our bones are dry, our hope is lost, and we ourselves are cut off. Di po ba? Parang nakarelate din tayo dito. So, pwede that this ay na-experience, nangyari ito sa mahabang panahon, 1,000 years ago, but applicable to even in our time today. Kasi maybe ito din tayo. Dito tayo kakausapin ng Diyos. Verse 12, sabi dito, therefore prophesy and say to them, thus says the Lord God, behold, O my people, I will open your graves and cause you to come up from your graves and bring you into the land of Israel.
then you shall know that I am the Lord when I have opened your graves, O my people, and brought you up from your grave. I will put my spirit in you, and you shall live, and I will place you in your own land. Then you shall know that I, the Lord, have spoken it and performed it, says the Lord. Sige, pwede ba palapakan natin sa Lord? Sige, dito tayo mag-uusap-usap sa hapong ito. Ulitin ko po yung title natin, And Dead Bones Live. Dito, ito yung tanong, at matapos nating basahin itong passages na ito, nakita natin pwede na ang dry bones o dead bones ay pwedeng mabuhay. Can dead bones live? Ganda ng title, ano? But sige, tignan natin to kasi dito nakita natin na ang tinutukoy dito ay ang bayan ng Israel. That time, sila ay malayan na sila sa bayan ng Egypt. Tapos na yung deliverance na ginawa sa kanila ng Diyos. But still that they are in trouble. Kasi nga, ang Bible nagsasabi, because of their stubbornness, sobra yung binalibaliwalan nila ang command ng Diyos sa kanilang mga buhay, pinayagan sila na maging alipin silang muli nitong bayan nitong pinangungunahan ni Nebuchadnezzar, itong bayan ng ano bang bayan to? Itong Babylonia. So, that time ang Babylonia ay very powerful nation at yun nga talagang kinongker sila at at the end, nag-end up sila na sila ay nasakop. So, nandun sila sa kanilang kalagayan that they don't have hope. Although, nakalaya na sila sa bayan ng Egypt, but kinongker sila ng isang bansa uli. At eto, nakita sila ng Diyos that wala na silang, almost they are dead sa kanilang mga pangarap. Ito yung ibig sabihin. Na halos hindi na nila makita yung promise ng Diyos sa kanilang mga buhay. But ang reason, kaya pinayagan ng Diyos na sila ay masakop nitong bansa, nitong Babylonia sa pangungunan nitong si Nebuchadnezzar. At itong hari nito, isa sa pinakamalupit na hari that time, na talagang yung malupit sa mga kanyang mga sasakop na mga bansa, talagang nandun yung pinahihirapan niya yung mga mamamayan nito. At ito yung panahon na kinausap ng Diyos itong si Prophet Ezekiel. So, meron siyang context, hindi lang naman to parang yung usapan ng ganun. So that in the end, ang gusto lang sabihin ng Diyos na meron pang hope. May pag-asa pa to na even the dry bones, dead bones, ay kaya ko pang bigyan ng pag-asa at ng buhay. Sige, palapakan mo si Lord. Hindi ko alam habang pinakikinggan natin. Kasi nga, ito ay 1,000 years ago na yung pagitan, but these passages ay still alive even in our time today. Kasi makaka-relate tayo dito so that in the end po pwede, even in our lives, na pwede namang buhay tayo, but yung mga sitwasyon na nandun, nakapaloob sa mga buhay natin ay they're dead. Or kung hindi man ay naghihingalo na at almost mamamatay na rin sa sitwasyon. Kanina, sabi nga ni Pastor Micah, sobra yung sitwasyon ngayon ng mundo. Hindi ko alam ilan na lang siguro pwede magsabi na they are okay, Yung okay as kung pag tinignan mo yung estado ng kanilang mga buhay. Kasi tayo naman, iba naman yung ating pinaghuhugutan ng ating sagot ng okay because nakaangklat tayo sa Diyos, hindi tayo nakatingin dun sa ebidensya na ano man yung ating mga dinadaanan kasi andun tayo that in the end, alam natin, ang saklolo natin ang Diyos. But yung sinasabi ko, yung normal ng sitwasyon, that ang madami ngayon ay nandun talaga sa talagang, hindi ko alam but hindi siya komportable sa kanyang kalagayan. But hindi ito yung ibig kong sabihin at gustong puntahan sa ating pag-usapan kasi nga, even
maging sa mga buhay natin, tayo na mga mananampalataya na, pwedeng nandito tayo sa ganitong klase ng sitwasyon. Sabi ko nga kanina, ay kung ito ay naka-address sa kanyang bayan, sa kanyang mga tao that time sa Old Testament, itong salitang ito ay naka-address pa din even in our time today, doon sa kanyang mga anak na mga mananampalataya na nakakilala sa Kanya. But dalawa tong gusto kong pag-usapan, either tayo or ito yung mga lost people, mamaya pupuntahan ko. Kasi nga, ito talaga yung gusto ng Diyos na anuman yung mga bagay na mga namatay na, ang Diyos gusto niya talaga tong buhayin. Gusto niya talaga tong bigyan ng buhay at maririnig natin to, mapupuntahan natin ito sa pagpapatuloy natin. This condition that Ezekiel is in that time, wala na silang hope, wala na silang nakikitang parang itong bayan ng Israel, may pupuntahan pa ba to? May mangyayari pa ba sa sobrang mga dinadaanan at sobra yung experience o mga experiences nila sa kamay nitong mga bansa na sumasakop sa kanila, The nation of Israel is dead that time sa paningin ng Diyos. But God has a vision to Ezekiel. Binigyan niya ng pangitain si Ezekiel so that in the end ay magkaroon sila uli ng hope, ng pag-asa na even the dry bones ay kayang buhayin ng Diyos. Sige, palapakan mo si Lord. The valley of dry bones pictures of hopelessness. Ito yun yung binasa natin. Ito yung kanyang pinipicture, yung hopeless, wala nang pag-asa, hopeless condition of Israel, wala nang pupuntahan. But si Lord ay gumagamit ng metaphor, even in itong naging vision ni Prophet Ezekiel. But that in the end, very clear naman, tinukoy ng Diyos na, alam mo ba kung bakit ko pinakita to sa iyo at kung bakit ko to sinasabi? Etong dry bone na ito yung bayan ng Israel. Ito yung kalagayan niya ngayon that almost the same, na parang wala na itong pag-asa, wala na itong buhay, dry bone. Pero gustong sabihin ng Diyos kay Prophet Ezekiel na kaya ko pa rin buhayin yan. Sige, palapakan mo sa Lord. Hindi ko alam na meron pa bang more than that, yung pinaka-worst. Pwede mong sabihin na, oo nga, parang ako din ang kausap ng Diyos dito. That in the end, maraming mga dry bones na nakikita ko sa buhay ko. Hindi ko alam, pwedeng nandun ka sa mga situation, but pwede naman din yung kabuuan, yung ikaw mismo, pag tinipat mo, tinignan mo. Hindi ko alam, mga kausap ko, tayo online, that in the end, may mga tao talaga that they're alive physically, but they are dead spiritually. So, marami mga tao makikita mong buhay, binabanggit yan ng Bible that itong mga tao na feeling alive but they are dead sa harapan ng Diyos because they don't have the relationship with God. Wala silang Jesus, hindi nila tinatanggap si Jesus sa buhay nila. At ito yung tinatrabaho ng Diyos hanggang ngayon na ang mga tao ay hindi niya papayagan na tuloy-tuloy na mawala ng pag-asa. Kaya nga, ang salvation until now ay open. So mamaya pupuntahan ko yan. But in this condition, sa itong kwento nitong aklat ng Ezekiel, ito yung kanilang kalagayan that time, itong bayan ng Israel. They don't have hope. They are hopeless. Their condition, the hopeless condition of Israel, ito yung gustong ipakita ng Diyos, yung picture ng kalagayan nitong bansang ito. So, hindi ko alam, siguro, ito yung tanong, meron ka bang parang nababanaag, tama ba yung Tagalog ko? Yung parang nandun ka almost that you see yourself in a valley of dry bones? Hindi ko alam, siguro sa iba't ibang kwento natin, but sabi ko nga kanina, pwedeng sa isang party, oo, meron kang ganun, that, and then nandun ka na sa iyong pag-iisip na, wala nang pag-asa to. Di ba? Pag tinignan mo, worse na to. Wala na tong lunas. Hindi ko alam kung ano yan. Hindi ko alam. Pero meron tayong mga kanya-kanyang kwento. But may mga sipat tayo that in the end, titignan mo sa sarili mong perspektiba na parang andun ka na give up na ako.
Goodbye na ito. Pero gusto kong sabihin today, this afternoon, that maybe that is your perspective, but sa perspektiba ng Diyos, sinasabi niyang, kaya ko pang buhayin yan. Kaya ko pang buhayin yan. Hindi ko alam sinong kausap ko dito at ano yung kwento na meron ka that they are almost dead or they are dead. But ito'y sinasabi sa iyo ng Diyos sa hapong ito, anak, subaybayan mo ang kwentong ito at tignan mo yung aklat ng Ezekiel, anong sinasabi ko dyan? Sinasabi ko dyan that is the nation of Israel, that they are hopeless, wala na silang pag-asa. Pero ang sinasabi ko, no. Sinabi niya kay Prophet Ezekiel, prophesy. Baguhin mo yung lingwahe mo. That maybe sometimes nandun tayong lagi na wala na to, wala nang pag-asa to, dito na lang to, goodbye na to, dead na to. And then sabi ng Diyos kay Ezekiel, prophesy, speak life. Speak life. So, dito tayo dinadala ng Diyos. So, Ezekiel does not see much hope that time. Propeta siya ng Diyos, pero even him, wala na siya nakikitang maliwanag. Kaya dumating sa punto na ang Diyos ay nadinig niya na. So that in the end, ay siya maggagamitin siya ng Diyos na maging mouthpiece, na madinig siya ng bayan ng Israel na meron pang pag-asa. Dahil sa Diyos, sa tao ay imposible na, but sa Diyos, nothing is impossible. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. With God, nothing is impossible. So dito sa ating pong binasa, there might be dry bones. There might be dry bones. At even in our time today, siguro, pwede kong gawin point number 1, in the life of the church. Sa mga simbahan o sa simbahan, sige, punta muna ako, yung picture ng simbahan, na totoo naman, ang simbahan dapat may buhay. Hindi pwede ang simbahan patay. Ang church dapat buhay. Hindi ka pwedeng magpatuloy ng isang simbahan that the church is dead. Walang buhay, walang patutunguhan yan. But ang totoo, madaming simbahang naghihingalo na. At madami na akong simbahang nakitang nagsara at namatay. So, hindi tayo exempted dito. At pwede, hindi ko alam paano nila inilaban yung kanilang kalagayan, madaming mga pastor nag-give up. At hindi ko alam, ang iba bumalik sa trabaho, hindi, sad to say that, hindi ako masaya. Pero that is the reality of life, na talagang may ganitong kwento, that madaming churches, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo ngayon, maraming mga churches na hindi nakayanan ang mga pagsubok. So that nag-end up, nagpadlock ng kanilang simbahan. Tapos na. Pero hindi lang naman to church per se, yung apat na corner ng gusali. The church is also the believers. So, baba natin ng konti. Hindi lang to simbahan, but ang bawat Kristiyano, yung mga mananampalataya, the dried up Christians. So, madami din ito ng mga Kristiyano na dating masisigla, dating saya ang paglilingkod sa Lord, nandun yung kagalakan at sobra yung passion to serve God. But dumating sa punto, nag-end up ng goodbye. Na tinapos ang lahat. So ito yung isang mga katotohanan na ito yung gustong saklolohan ng Diyos. Ito yung gustong saklolohan ng Diyos. Things that can cause a church to be a graveyard. Kasi pinag-uusapan natin dito, yung sementeryo, full of bones, dry bones. Kung titignan mo, kung sabi ni Prophet Ezekiel, dinaanan niya, puro buto. So, pwedeng libingan ito. Sabi ko nga kanina, nung inaaral ko to, of course, ito, familiar, naman to, passages Madami din nag-preach nito But sabi ko nga kanina, na-experience ko one time sa buhay ko kasi bata pa lang nasa province at malapit kami sa sementeryo. Hindi naman malapit, but basta may shortcut. Pwedeng pag gusto mo uwi ng bahay from the city, I am from Cotabato City, siguro mga 8-9 years old, basta meron ako naalalang, inabot ako ng gabi. At
umuwi ako ng parang gusto ko nang makauwi ng bahay. So, kung gusto mo makauwi ng bahay, mag-shortcut ka, daan ka ng sementeryo. Hindi ko makalimutan yung experience na siguro mga alas 10, alas 11 siguro yun. Hindi ako ko, ba't ba ako umabot ng ganung gabi at napadaan dyan sa sementeryo? Iba yung pakiramdam. Dumating ka sa punto na parang tayuan lahat ang balahibo mo. Hindi, ibang experience. Hindi ko alam. Sabi ko nga kanina, sino naka-experience mga madaling araw? Tumawid ka ng sementeryo. Hindi sementeryo ng Manila kasi doon, maraming buhay doon. Nakatira ng mga tao. Pero may mga sementeryo na talagang walang tao. Madilim. At siguro yung lakad, sabi ko nga, mga 5 to 7 minutes. Sa sobrang laki ng sementeryo, haba. Tapos dadaanan mo mga nicho at ang dilim. Tapos sabi ko nga, maalala ko, maamoy mo yung puno ng kalatsuchi. Tama ba yun? Kalatsuchi, ano? Hindi, yun ata yun Yun yung memory ko, yung puting bulaklak na parang amoy patay. Hindi ko alam, ano? So, parang ganun, ano? So, hindi ko alam. Experience ko lang naman. So, hindi siya, yung graveyard ay hindi siya kaaya-aya. At kung meron mang lugar na ayaw mong, ako siguro, parang yun yung ayaw mong puntahan o daanan, sementeryo. Gusto niyo subukan? Subukan niyo. Hindi, subukan niyo. Ako naranasan ko na hindi naman, that time, di mo ba kilala si Lord So, hindi mo alam, inisip mo, baka kung ano to, aswang whatsoever, but talagang matatakot ka, no? Yung experience ko naman lang yung mga bagay. But things that can cause a church to be a graveyard, merong manifestation, may nagaganap, merong nangyayari. Sinasabi kong church, hindi lang ito yung church per se sa isang corner o isang lugar o isang simbahan, but kasama tayo dito. Ang Bible nagsasabi that we are the temple of God. Actually, tayo talaga ang church, tinutukoy ng Bible. But isang bagay, ang isang ebidensya, things that can cause a church to be a graveyard, discouragement. Ito yung isang bagay, yung weapon ng enemy na inilalagay niya sa buhay, lalo na sa mga Kristiyano. Of course, lalo na siguro sa mga unbeliever, kasi wala na talagang fight. But pag ito talaga ang tumama na sa'yo, yung discourage ka na sa buhay mo, laki ng trouble ang pwedeng magagawa nito sa buhay. Wala ka ng drive, wala ka ng passion, wala ka ng gana sa mga bagay na ginagawa mo. Kasi andun ka na end up ka na, wala naman mangyayari. Discouraged ka na wala naman mangyayari dyan So, wala ka ng yun sometimes sa mga preaching ko na almost ayaw mo nang bumangon ng umaga. Kasi saan pa papuntang buhay? Discouraged na. So, ito po yun that in the end, ito yung gustong-gusto makita ng enemy na pwedeng simulan niya sa buhay natin at mag-end up tayo na parang mapupunta tayo sa isang graveyard. Mamaya gusto ko pang ipaintindihan para makita natin yung kalagayan ng isang graveyard. Discouragement means to deprive of courage. Di ba? Yun naman yun. Hope or confidence. So pag ito wala na to, ano kayang So pwede mo siyang tignan na, wala na to. Pero mo ang mawawala sa'yo, yung strength mo, yung tapang, na wala ka ng drive para magpatuloy. So, malamya ka na. So, may mga taong ganito. That sometimes, sabi ko nga kanina, hindi lang naman to pastor na dapat ay na-obserbahan to, but tayo, lalo na mga Kristiyano, na dapat nakakita tayo ng cause ng bakit ganito itong mga taong ito. O kaya, pwede na sa sarili natin, tayo na mismo ang yung mag-troubleshoot. Ba't ba ako ganito? Ba't dati masigla naman ako? Dati hindi naman ako ganito na parang malamya. Lalo na pagdating sa Panginoon, hindi naman ako ganito. Ba't nagkaganito ako ngayon? Maybe, nandun ka sa sitwasyon that you are discouraged. So, merong cause, merong pinaggalingan. At pag hindi mo ito nabantayan, mag-end up yan sa magpagiging parang kalagayan nitong mga dry bones. Magiging parang graveyard ang buhay. Mamaya, tingnan natin to kasi that sometimes ayaw mo sa gusto, yun na yung nagiging itsura natin Na para tayong katulad na ng sementeryo. Walang buhay. Mamaya pupuntahan ko yan. So, friends,
ito yung kabaliktaran. Ano ba ang kabaliktaran ng discouragement? Eh di courage. So ito yung gusto ng Diyos eh. Dapat nandun ka, may tapang ka, nagtitake ka ng risk. Andun, hindi naman parang tsamba, but andun kang may hope that in the end, ang Diyos ang saklolo mo. Kaya mahirap man yung mga bagay na gagawin mo, alam mong para sa'yo, wala akong strength dito. Pero I have to do this. Nandun ka pumapait at upang marating mo yung mga bagay na dapat mong marating sa iyong pangarap. Sige, palakpakan mo sa Lord. Ano? So, makikita natin na ganito pala yun ang isang katotohanan kung bakit may mga tao na parang wala na siya. So, maybe ito yung trouble niya. Ito yung kanyang kalagayan. If the devil can get you discouraged, talagang ang laki ng kanyang magiging puntos sa buhay natin. Bakit? Aabot ka sa punto na hindi ka na mananalangin. Isipin mo, at pa ako mananalangin. Wala naman pupuntahan to eh. Hindi po ba? May mga tao na kahit na naintindihan niya gaano kahalaga ang prayer, lalo na sa mga Kristiyano, but nandun na siya sa punto na wala na. Wala nang prayer. Kasi nga, nandun ka, hindi ka na, wala na eh. Wala ka ng reason. Or, basahin ang kanyang mga salita. Teka muna, bakit ba malimit natin ito nadidinig na pray, read the Word of God, but parang wala na, ang tao nakaganon na lang. Maybe ito yung trouble na wala na siyang lakas dyan at wala nang reason para gawin ang mga bagay. At isa pang bagay, yung pag-attend ng church. That sometimes kita mo, bakit wala na yung tao o kaya ang daming walang tao sa loob ng simbahan. Maybe ang madami dyan, discouraged na. Ano nga naman, para ano pa mag-church? Paano pa pupunta ng Sunday service? But hindi ko sinasabi tama ito. Ang sinasabi ko, observation, ito yung cause ng reason kung bakit may mga pagkakataon ng mga tao ayaw nang pumunta ng simbahan. At hindi naman ito para i-tolerate. Upang ito lang ay ma-expose at makita. Kasi kailangan itong gamutin. Kailangan itong harapin. That in the end ay of course, naintindihan natin to. Hindi naman to abnormal. At ako naniniwala na sa isang banda ang mga Kristiyano ay there is a valley of dry bones. Hindi, wala naman perfect eh. Meron talaga that sometimes andun ka sa ganong sitwasyon tayo ng mga Kristiyano, pero dapat ito ay mai-address. Ito yung kahalagahan ng ganitong usapan na mabigyan ito ng puntos at mabigyan ito ng pansin at mabigyan ito ng lunas pagkatapos kasi kung hindi, magtutuloy-tuloy ito. Magiging cancer ito sa katawan ng tao. O hindi lang naman to sa katawan, sa yung spiritual life ng isang Kristiyano that in the end ay it is magiging magkukos ito, mag-end up ito sa dry place. At yun na nga, pag nandun ka na sa dry place o dry bone, o dead place, o dry place, sabi ko nga kanina, there is no joy. There is no joy there. Sometimes nahanap tayo, ano bang buhay, parang wala nang saya. Maybe, ando ka na sa ganitong kalagayan na para kang hirap, yung punta mo pa lang yung sementeryo, ang hirap na nga i-describe how more, yung ikaw na mismo, yung parang naging graveyard. So parang nakakatakot lang. Kanina sabi ko, parang, subukan mo pumunta doon. Pero naisip ko nga, no need not to go there. Tignan na lang yung sarili, baka nandyan na yan, graveyard na yan. At yun ang nakakatakot talaga kasi merong katotohanang effect o yung nagiging effect, o yung nga, effect dun sa kanyang kalagayan. Because it is a dry place and there is no joy there. So, ito yung mga bagay, paano ka magkakaroon ng joy dyan? Dry place yan. Dead bones ang mga nandyan. Hindi ko alam But if it is a dead place, nandiyan ba yan? There is no fruit. There is no fruit there. So, sometimes nag-expect tayo ng mga bunga, That, yun na nga, sa perspektiba ng simbahan, ng pastor, ng mga leaders, or pwede ito, magkaroon tayo ng understanding na, nga naman, ano bang in-expect natin kung dry place yan, dead place yan?
ano ang in-expect natin? There's no fruit there. Walang bunga dyan. Dry yan. Dead yan. So, dapat may address, ano? So, pwedeng ito yung isang problema na kailangan ilapit sa Diyos. That in the end, na-realize natin na walang ibang solution dyan kundi ang Diyos. Ang totoo, yung tanong kung tao sa tao, definitely, ang sagot ng tao, hindi pwede. Pero ang Diyos ang nagtanong. At definitely, yun ang sabi ko, pwedeng imposible sa tao, pero sa Diyos, kaya niyang gawin ang mga bagay na yan. Sige, palapakan mo sa Lord. Etong sermon na ito ay hindi to para tayo ay takutin or point finger, whatsoever. But ito ay reminder. At ano lang to, mabuksan lang ito, baka nakatago to. At ito yung isang katotohanan na posible na nagaganap na sa mga buhay natin. At hindi to para pahiyain tayo whatsoever, kundi ay mabigyan ito ng lunas. Mahingi ito ng saklolo sa Diyos nang wag itong magtuloy-tuloy at mag-end up doon sa death ng kamatayan. So, letter B, hindi. Nag-letter E ako kanina, discouragement. Things that can cause a church to be graveyard, sin. Etong very common. Pag narinig mo yung sin sa pulpit man o sa usapan o hindi ko alam, sa mga praise and worship whatsoever, parang normal na lang siya, But ang laki ng nagagawa nito. Ang laki ng ganyang nagiging epekto, nagiging resulta. So that mag-end up ka na talagang magiging parang graveyard ka dito. Ito yung problema na dapat masolusyonan. Ang Bible nagsasabi that ang kasalanan o ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Very strict ang Bible dyan. Direct word yung kanyang ginamit. That in the end, di ka man mamamatay ng physical ng parang sabi niya, buhay pa naman ako hanggang ngayon. Pero ang hindi mo namalayan, ang dami ng namamatay na mga pabor sa buhay mo. Ang dami ng mga namamatay na mga bagay na nakadugtong sa buhay mo. Ang dami ng dead na at wala nang magagawa yan sa buhay mo so that mag-end up ka ng nothing sa dulo. Ito yun. So, tignan natin kasi even yung title natin, sometimes parang inisip mo, saan kaya papunta tong usapan na to? Pero dito, napupunta na sa kwento natin na ang kasalanan, ang dulo nito ay kamatayan. But ito yung pwedeng nagiging sanhi, cause a church to be a graveyard. Kristiyano na nagiging parang sementeryo. So, ang hirap So, kung titignan mo. So, yung palang isipin mo na ang isang Kristiyano na parang tawag dito, yung nagmamanifest sa kanya, parang sementeryo. Walang buhay. Kapag tinignan ka ng iba, sabi na ba yung tsura niyan? So, hindi ko alam, kahit ngayon na, tignan mo yung katabi mo, wag mo na, mamaya na lang. So, totoo naman itong pinag-uusapan. But ito yung gusto i-address ng Diyos. Na hindi siya pumapayag na manatili tayo dyan. At gagawin niya lahat upang mabuhay tayo muli. Huwag tayong umabot na mahilin tulad tayo sa isang graveyard na sabi kanina, walang joy, walang fruit. At hindi siya magandang lugar. Kung meron mga tao na gustong iwasan, ito yan. So, hindi ko alam kung ilalagay natin to sa mga sarili natin, aabot tayo sa punto na hindi tayo nakaka-attract. Pwedeng dumating sa punto, layuan tayo ng tao. Trouble, O, hindi ko alam, baka ayaw kang pag-usapan o ayaw kang maalala. Kasi para sa kanila, parang wala namang maganda At nagiging parang horror lang pagkatapos. But hindi yan ang plano ng Diyos sa atin na mga mananampalataya. Ang gusto ng Diyos ay tayo ay nakaka-attract. Nakaka-attract. Na kung meron mang gustong kausapin, tayo yun. Nung meron mang gustong puntahan, tayo yun. Nung meron mang gustong kaibiganin, tayo yun. Because hindi yun ang nakikita sa atin tulad ng isang graveyard.
At ito yung gusto ng Diyos na baguhin yung ating mga buhay. Sige, palapakan mo si Lord. Kung bakit nandito to, itong Ezekiel, that sometimes kapag hindi mo to binigyan ng diin at illustrate at pinaliwanag, pwedeng babasahin mo lang to at sabihin, okay. Pero ang laki ng kanyang aral dito. So that in the end, ay tayo pala ang sinasabihan dito. Tayo pala tinutukoy dito. That dumating tayo sa punto na para tayong mga graveyard. Tayo ay mga dry bones. Wala nang buhay. Wala nang pakinabang. But hindi pumapayag ang Diyos. Friends, sige, tuloy pa ako. Tuloy tayo, Ganda lang kasi, yun na nga, may mga salitaan sa Bible. So that in the end, na-enlighten tayo. At ganda lang din kung dahil sa may mga tao na ginagamit ang Diyos tulad ng mga preachers, ng mga pastors na kayang ipaintindi ng mas malalim yung ibig sabihin at yung gusto ng ibig sabihin ng Diyos na iparating sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Tulad nitong ating binasa na kita natin na oo nga, pwedeng wala ng pag-asa, patay na. Pero dito nakita natin, ang Diyos, kaya pa palang buhayin ito. There might be dry bones. Point number 2, in the life of the lost, dalawa itong sabi ko kanina. Either tayo to na mga nakakilala na, at ito yung isa pang tinutukoy dito ay yung mga lost people. Ito yung mga tao na nandyan, buhay, but they are dead sa harapan ng Diyos. Dead spiritually. Wala silang spiritual life. Yun yung pagkakaiba natin noon na nabubuhay tayo without Christ. Buhay tayo pero patay tayo spiritually. Wala tayong pakialam, wala tayong concern, wala tayong pakialam sa madaling salita. Pero nung nagkaroon tayo ng pagkakataon na makilala ang Panginoon, nagkaroon tayo ng desire na bigyan ng halaga itong spiritual life natin. Dati, tsamba-tsamba lang naman tayo kung may pagkakataon magsimba, pero hindi intentional. But this time, andun tayo, nagpupursigi. Kasi nga, nagkaroon na tayo ng understanding at kamalayan na meron tayong dapat ingatan. Yung ating relasyon sa Diyos, yung ating spiritual life na kailangan natin bigyan ng halaga. At ito yung gusto ng Diyos na ma-experience din ng iba. No wonder ang Bible, doon sa dati nating kalagayan, at itong mga tao na hanggang ngayon ay, hindi ko alam. Si Lord naman meron right timing, pero ako naniniwala na ang madami sa mga tao, wala talaga silang plano. Mas binigyan nila ng halaga, yung mga bagay, meron ng mundong ito. Pero of course, naintindihan natin kasi galing naman tayo dyan. Habag lang talaga ng Diyos na tayo ay nakakilala sa Kanya. Kasi sa totoo lang, wala naman din talaga tayong plano. Pwedeng sabihin natin na ikaw talaga may gawa nito, Lord, kung bakit kita nakilala. Ikaw ang nagpursige, Panginoon, kung bakit ako ganito ngayon. Kasi kung ako lang ang sa sarili ko, mukhang wala talaga akong planong kilanlanin kita, Diyos. Pero salamat lang talaga, Panginoon, kasi hindi mo ako binitawan hanggang sa makilala kita. Sige, palapakan mo sa Lord. But kung yun yung damdamin ng Diyos sa atin nun, yun din ang damdamin ng Diyos dito sa mga taong ito, na hanggang ngayon ay ayaw pa siyang kilanlanin. Nandun yung kanyang desire that in the end, pwede natin tignan, sabihin, wala nang pag-asa yan. Pwede mong tignan yung asawa mo o kapitbahay mo, kamag-anakan mo. Hindi ko alam sino yung mga tabat. Pag tinignan mo, o mga Pilipino, sabi mo, tigas ng ulo ng mga Pilipino, wala nang pag-asa. No. Hindi, dito makikita natin na anuman yung kalagayan nila, that they're lost, they're dead. Pero dito makita natin, nagkaroon tayo ng hope na hindi, kung ito nga mga dry bones na ito ay binuhay ng Diyos, na talagang imposible nang mabuhay ito. Binuo pa ito ng Diyos at binuhay niya, ano pat yung kalagayan ng mga tao, no? Andun tayo yung hope that the Lord can save them also and give them life. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. In the life of the lost. The lost are as dead as these bones. Tulad na sabi ko kanina. So,
In Romans chapter 3 verse 10, ito ang kanyang sinasabi. There is none righteous, no, not one. Wala naman talaga. Tayo man ay, we're not qualified. Sabi natin, hindi, kaya ako nakilala si Lord kasi mabait ako. No. That maybe, worse pa nga tayo eh. Ako, pwede ko sabihin na, ako lang susukatin ko sa sarili ko. Ako talagang hindi na pwedeng maborn again. But sobra lang si Lord. Hindi kasi ito yung ano ka, sino ka. Andun siya that kahit sino ka pa, nandun yung kanyang desire. That gusto niyang magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya at kaya niya tayong bigyan ng bagong buhay. Sige, palapakan mo si Lord, ano? So, pwede natin tignan din ito sa iba na kahit na worse na yung condition, pwede mo talagang sabihin na hindi, pwede ka pa. Pwede ka pang mabuhay at bigyan ng another day and another chance na mabago ang buhay mo. Dahil sa tao, imposible, pero sa Diyos ay posible yan. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Friends, new life is available in Christ. Ito yun. Ganda lang, no? Binigyan tayo ng pagkakataon, even yung pangalan ng church natin, In Christ City Church. Wala naman talagang yung solusyon ng buhay, kundi si Kristo. Wala nang iba. Tulad ng inawit natin kanina, hindi naman kami nag-usap ni Pastor Micah, in Christ alone. Siya lang talaga, wala nang iba. Siya lang ang magdudugtong ng mga buhay natin. At siya lang ang pwedeng magbigay ng buhay. Mamaya, may mga verses pa akong gustong sabihin patungkol dyan. Friends, ang pagbabago ng buhay at ang buhay is available in Christ until right now. Bukas na bukas pa yan kahit sa mga lost people. Pero gusto kong sabihin that yun na nga eh. Kapag nakakarinig tayo ng ganito, hindi lang naman to para sa kanila lang. Maging para sa atin kasi sa isang banda ng buhay natin, hindi man yung kabuuan, but tulad ng sabi ko kanina, may mga bagay na sa buhay natin ay parang patay na at parang wala na. Pero may mga bagay na hindi pumapayag ang Diyos na manatiling patayan. Bubuhayin niya ng Diyos so that in the end ay gusto ng Diyos mag-benefit ka pa dyan pagkatapos. Sige, palapakan mo si Lord. Hindi ko alam ano yung mga bagay. Nagbanggit ako kanina ng mga example. Relationship ba yan? Hindi ko alam ano pang mga bagay na yan, negosyo, hindi ko alam. But sometimes, wala na. Tinuldukan ka na dyan sa maraming pagkakataon. But si Lord, sinasabi niyan, no. Kaya ko pang buhayin yan sa buhay mo. Hallelujah. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Ephesians chapter 2, verse 5, ano sabi niya dito? And you, He made alive who were dead. Kita mo, very personal. Binuhay ka ng Diyos. Dati kang patay, sabi dito ni Apostle Paul. Because, anong sabi niya dito? In your trespasses and sin. You were dead in trespasses and sins. Yun talaga yung pumatay sa tao. Yun talaga ang nagputol ng relasyon sa Diyos at sa tao, ang kasalanan. At ito yung gustong i-restore ng Diyos. Alam natin na sabi ng Bible, ang unang tao ay doon sa kanila nagsimula ang kasalanan at lumaganap sa mundo. Etong si Adan at si Eva. But dumating ang pangalawang tao, ang tinutukoy si Christ upang i-restore naman at ayusin ang relasyon ng tao sa Diyos pagkatapos. Sige, palapakan mo si Lord. Alam nyo, tayo na mga Kristiyano, ito yung ganda sa atin kasi hindi tayo katang-isip. Hindi ko alam saan galing mga salitaan. Sa bawat salitaan natin, nakaangkla tayo sa salita ng Diyos. So that in the end, nandun yung solid ground. Hindi ito yung parang, hindi ko alam, baka sakali lang. Hindi po. Ang pinangawakan natin ay truth at pwede siyang panghawakan. Sabi ko nga, kapag meron kang salita ng Diyos, harangin ka man nino man, invalid lahat yan. Dahil hawak mo ang salita ng Diyos. Yun ang iyong katibayan. Kaya ipinaglalaban mo. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Mga kapatid, there are God's twofold plan to bring life. Sige, kanina, sabi ko, yung cause, kung bakit naging graveyard, parang graveyard ang buhay ng tao. But this time, tignan natin, twofold plan to bring life naman. The Word, ang salita ng Diyos. Ito, kung titignan natin,
that in the end, ang salita ng Diyos, kapag ang Diyos ang isinasama mo sa usapan, yung usapan ay nagbibigay ng buhay. No? Etong ganitong kwentuhan, hindi ito nawawalan ng kabuluhan kasi nagbibigay ng pag-asa. At hindi lang siya nagbibigay ng pag-asa, kundi nararamdaman mo na yung mga namamatay o mga naghihingalo ay muling nabubuhay. Muling nagkakaroon ng buhay. Sige, palapakan mo sa Lord. Ulitin ko po, God's twofold plan to bring life, the Word of God. But, sabi ko nga, masyado itong gamit na gamit eh. Na pag narinig lalo ng mga Kristiyano, parang na-immune na okay lang, Word of God. Pero hindi eh, balik tayo sa basic. Kailangan mo talaga ang salita ng Diyos. Kaya nga si Lord ay ini-invite ka. Pumunta ka ng church. That in the end, mag-usap-usap tayo patungkol sa Diyos. Ang sabi ng Malakay chapter 3, verse 16, I think 17, 18 yun, na ang sabi niya na yung mga tao na nag-uusap, nagtitipon-tipon at nag-uusap sa kanyang pangalan, they are my treasure. Nagkakaroon ng kabuluhan ang buhay ng tao kapag ang Diyos ang pinag-uusapan. Nagiging treasure ang tao kapag ang tao ay meron ng salita ng Diyos. Ganun ba? No? Hindi ko alam ano. So, friends, ito yun. Kaya, balikan yung Bible. Well, hindi ko lang nailagay dyan eh. Malakay chapter 3, verse 16, 17, 18. Very clear yun. Natutuwa ang Diyos. So that in the end, sabi niya, they are my treasure. Bakit sila naging treasure? Sabi niya, nag-uusap-usap sila sa pangalan ko. Pinag-uusapan nila ako. Pinag-uusapan nila ang mga salita ko. Friends, etong ganitong sitwasyon, we are, anong pwede? Ano ba pwede? Ano bang pwedeng idugtong dyan? Tayo ay mga yaman ng Diyos. Kapag nakita tayo ng Diyos ng ganito, ano tawag doon? Yung tayo ay treasure ng Diyos. Tayo ay binigyan ng halaga ng Diyos. Biro mo sabi niya, they are my treasure. They are my treasure. Yung mga tao na nagsasama-sama at pinag-uusapan ng pangalan ko, they are my treasure. Hindi ko alam ano, malalim yun eh. Kapag sinabing treasure ka, mahalaga ka. Iingatan ka ng Diyos. Iingatan ka ng Diyos, di ba? Kapag yung isang bagay na mahalaga sa'yo, ikikip mo talaga, iingatan mo, ayaw mo mawala, ayaw mo manakaw, whatsoever. Yun, sinasabi ng Diyos sa atin. Na hindi niya tayo pwedeng pabayaan at bibigyan niya tayo ng halaga. Ay, hindi lang kapag sinabi mong treasure, yung gusto mo from time to time, gusto mo silipin eh. Di ba? Gusto mong enjoy yung, grabe ko. Parang, hindi ko alam, ano ba yan, mga bagay na yan. Yun naman ang normal eh. Kapag gusto mong lagyan yung damdamin, nung sabihin ng Diyos that we are His treasure, si Lord, nandun siya sa ganong klase ng kanyang pakiramdam na from time to time, gusto kanyang silipin. Kumusta na tong treasure ko? Okay pa ba to? So, nandun lagi. Nandun ang protection, nandun yung pagte-take care. Hindi ko alam ano. So, ito tayo. Kaya nga, walang dahilan para sabi mo, hindi ako, wala akong pabor sa Diyos. No. May pabor ka sa Diyos. Bakit tinawag kanyang treasure kanya? Sige, palapakan mo si Lord. Ganda. Teka muna, ibang usapan. This word na napakahalaga, na kailangan nating bigyan ng halaga. Kaya nga, ang pagpunta sa simbahan ay hindi ito parang wala lang. Siguro dito natin maintindihan at maging paalala sa atin to. Na sinabi talaga ng Bible yan, na kapag ang tao na nagsama-sama, nagtitipon-tipon, at ang kanyang pangalan ang pinag-uusapan, they are my treasure. Ganda, no? So, gusto mong maging treasure sa Lord? Huwag mong ma-miss yung mga pagtitipon-tipon. Yan nga, sabi ko, yun nga maybe kulang sa understanding, lack of understanding. Kaya pagdating ng ganito, Sunday, walang gana. Pero ang hindi niya alam, ang Diyos ay excited na masilip ko nga itong mga treasure ko. Ano ang pinag-uusapan? Teka muna. Sobra, si Lord. Tingnan si Lord. Sobra yung, si Lord may damdamin ang kanyang salita. So, kapag ninamnam mo siya, very personal, no?
Hindi to yung parang robot yung pinag-uusapan mo eh. Yung Diyos natin ay may damdamin at nagpaparamdam siya kung ano yung damdamin niya sa atin. At definitely, kapag nagparamdam siya ng damdamin niya, nararamdaman din natin siya. So, dun yung nagiging parang lalong naging close tayo sa Panginoon. Personally, hindi to parang corporate, dito lang tayo. But paglabas natin dito, meron tayo kanya-kanyang, yung intimate natin relationship with our God. Lalo na kapag narinig mo to ngayon, sabi ko, balikan mo ang Bible. Tignan mo siya kung ano sinasabi niya dun. Lord, narinig ko, Lord, treasure para talaga ako sa harapan mo, Lord. Di ba sarap Tapos madidinig mo si Lord, bumubulong-bulong naman. At sabi niya, naman, ikaw pa? Ganda, Sige, palakpakan mo nga si Lord. Ganda, Ito ang hindi naintindihan ng mundo. Sinasabi, ano ba yung mga yan? Fellowship ng fellowship. Di nila naintindihan kung ano yung damdamin at experience, na kung bakit wala na sinong pwedeng pumigil sa atin. Harangin man tayo nino man, hindi tayo pwedeng pigilan upang makipagniig sa ating Diyos na buhay. Sige, palapakan mo si Lord. Teka muna. Ano sabi dito, the Ezekiel na ating binasa, patungkol dito sa word? Ang sabi dito sa ating binasa in verse 4, again, dito sa binasa ko kanina, sabi dito, again, He said to me, prophesy to the bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. That says the Lord God to these bones, surely I will cause breath to enter into you and you shall live. Tingnan niyo to. Word to ginamit eh. Yung salita, sabi ng Diyos kay Ezekiel, prophesy. Sabi mo sinasabi ko, that bones, mabuhay ka. Ito yun eh. Kaya napakalagang salita ng Diyos. Hindi ka pwedeng gumamit ng salita mo. Hindi ako pwedeng magtayo dito at salita ko gagamitin ko. Magsara na tayo. Walang buhay to. Pero kung tayo nag-uusap-usap dito at ang salita ng Diyos ang siyang ating ginagawang pundasyon ng ating usapan, sige, mag-usap tayo. Kasi definitely, meron tong pakinabang at meron tong buhay. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Sige, tuloy ko pa, Sabi dito, surely I will cause breath to enter into you. Ang Diyos ang may sabi nito. And you shall live. I will put sinews. Alam yung buto, walang yung dry bone. Wala nang loob yun eh. Pero sabi niya, lalagyan ko ng sinews yan. Yung, marrow bone? Sa ibang salin, Sa ibang salin. Yung taba sa buto. Yun eh. Biro mong dry bone na, sabi ni Lord, lalagyan ko ng sinews yan. Into you, sabi niya. And you shall live. I will put sinews to you and bring flesh upon you, cover with the skin and put breath in you. And you shall live, then you shall know that I am the Lord. Grabe si Lord, Sometimes, talagang ginagawa niya yung mga bagay na mga imposible upang patunayan niya na Diyos siya. Siya lang ang pwedeng gumawa niyan. Hallelujah. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. So, sige, tuloy pa ako. In verse 7, sige, tuloy pa natin. I prophesy, sabi dito, as I was commanded. Wala eh. Ang mga bagay, alam nyo, ang mga prophet, hindi yan pwedeng magsalita ng sa sarili nilang salita. Ang propeta ay mouthpiece ng Diyos. Ano yung sinasabi nila, dapat galing sa Diyos yan. Hindi siya pwedeng magsalita ng sa sarili niyang salita. That is, magiging false prophet ka dyan. So, ganun din naman. Even hindi ka naman kailangan maging propeta kasi sa bawat anak ng Diyos, tayo ay mga propeta na din because we share the gospel. Nagpipreach tayo the word of God at yun nga, dapat word of God yun, nakabase sa salita ng Diyos. So, dito, makikita natin, eto, si Ezekiel, sabi niya, as I prophesy, there was a noise and suddenly a rattling and a bones came together. So, tingnan yung picture, meron niyang video, hindi ko lang nahanap yan, yung mga buto na nagbuuan, tapos nabuo yung kalansay. Nabuo yung buo, biro mo, nagkalat-kalat na yung mga buto sa graveyard. Pero sabi ni Prophet Ezekiel, nakita ko yung mga buto, hinanap niya yung mga kasama niya, at unti-unti kong nakitang bumubuo yung mga buto. Ito sabi, suddenly a rattling and the bones came together. Tignan niyo po, bone to bone. Indeed, as I looked, the sinews and the flesh came upon them,
and the skin covered them over. But there was no breath in them. Hindi pa tapos si Lord. Pero, totoo naman, nagtuloy-tuloy tayo so that in the end, hindi lang binuhay ng Diyos yung bone. Ito yung posibleng pwede na nangyayari sa atin ngayon. Tayo na mga Kristiyano. Christian will find spiritual refreshment. Pwedeng hindi naman tayo talaga dry bones. Sa mga Kristiyano, yung dry bones kasi sa mga lost people yun. But sa atin na mga Kristiyano, pwede kong tignan at sabihin that hindi tayo dry bone. Kailangan lang natin talaga siguro ng refreshment. Because, alam mo yung nauuhaw, yung kulang ka ng salita ng Diyos, maybe hindi ko alam, every per Sunday ka lang ba mag-church ng buwan at unang linggo, katapos next month ka na naman, kulang yan. Mauuhaw ka dyan, magugutom ka. So, ito yun, na kailangan mo ng refreshment, kailangan mo ng pangdagdag ng ng strength mo. So, maybe yan yung kailangan natin, yung refreshment sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa salita ng Diyos. Yung lost people, ang kailangan nila si Jesus. Ang lost people, kailangan talaga nila si Jesus. That kailangan nilang isurrender ang buhay nila sa Panginoon muna. Then, pagkatapos nun, magkakaroon sila ng desire na malaman, makilala si Jesus through His Word. Kita nyo, ganun naman experience natin Nung tanggapin natin si Christ, hindi naman natin talaga siya kilalang-kilala But nung tinanggap natin siya, nagkaroon tayo ng kauhawan at nakilala natin siya ng lubusan sa pamamagitan ng kanyang mga salita na naintindihan natin at narinig at napag-aralan. Sige, palapakan mo si Lord. In Romans chapter 10, verse 17, ito sabi, so, then faith comes from hearing and hearing by the word of God. So, hindi pwede yung salita ng Diyos ay maihiwalay sa atin. Dahil ang pananampalataya, ang sabi, faith comes from hearing and hearing by the word of God. So, yung pananampalataya ay hindi lumalago. Kung walang salita ng Diyos, hindi pwede. So, kailangan mo talagang ma-feed ng salita ng Diyos kasi yung pananampalataya, sabi, ay ang pinanggalingan nito ay ang salita ng Diyos. Hindi pwede, imposible yun na magkakaroon ka ng pananampalataya without the Word of God sa buhay mo. So, yun yung sabi ko, isa sa pinakamalaga. In Hebrews chapter 4, verse 12, sabi dito, for the Word of God is living and active. Ang salita ng Diyos, hindi siya salita lang, siya ay buhay. At hindi lang siya buhay, talagang active. Ano siya? Yung gamit siya for you today. Ano yung kalagayan mo? Ano yung sitwasyon mo ngayon? Makikita mo yung salita ng Diyos. Although, for 4,000 years, ginawa ito, sinulat ito. But still, the Word of God is living and active, sabi. At hindi ito yung parang naririnig mo ngayon at hindi applicable sa'yo. Ngayon, applicable agad sa'yo yan. Now na. Living and active. Hindi siya pwedeng, sige, itong word ko, bukas na lang to, hindi para sa iyo to ngayon. No. Kapag narinig mo ang salita ng Diyos ngayon, definitely para sa iyo ngayon yan. Gamit mo. Hindi ko alam, habang napapakinggan mo ako, pwedeng mag-agree ka at sabihin, nga, mukhang ako kausap dito So, yun yung salita ng Diyos. Sabi dito, Hebrews chapter 4, verse 12, for the word of God is living and active and sharper than any two-edged swords. So, kung titingnan natin dito, ay hindi lang siya living and active, matalas siya. Kaya niyang tumagpas ng mga bagay-bagay, nang pwede siyang tumagpas, pumutol ng mga bagay-bagay na unnecessary sa buhay natin. So, ang salita ng Diyos ay hindi lamang siya living and active, so that in the end ay tinatagbas niya, pinuputol niya yung mga hindi gamit at walang pakinabang sa ating mga buhay. And piercing as far as the division of soul and spirit. So, hindi ko sinasabing physical, but yung lalim, yung kaya niyang tagbasin. Sabi dito, yung soul and spirit. And sabi dito, and both joint and marrow. Bone, joint, and marrow. So,
kaya niya talagang pasukin, yung Word of God na kahit doon sa pinakaloob-looban ng buto natin. Yun yung sinasabi nitong ating binasa kanina. Na ang Diyos, kaya niyang pakialaman kahit yung kaloob-looban ng buto natin at kaya niyang buhayin. Sige, palapakan mo si Lord. And able to judge and thought and intention of the heart. So, grabe ang salita ng Diyos, kapag, actually, sa totoo lang, hindi biro ang mag-preach ng salita ng Diyos. Mabigat siya, kaya hindi siya hindi siya ganun kadali, But sobra kasi yung kanyang nagagawa. There's power sa Word of God. Sabi, living and active. So, number 2, God's twofold plan to bring life, the Holy Spirit. Ito, neglect. Most of the time, neglected to. Hindi to parang binaliwala to ng madami. But, mahalaga ang Holy Spirit sa buhay natin, lalo na sa buhay ng mga Kristiyano. Dito makita natin, in Ezekiel chapter 37, dito pa rin ako, hindi ako umaalis. Ang sabi dito, verse 9, and he said to me, prophesy to the breath. Prophesy, son of man, and say to the breath, thus says the Lord God, come from the four winds, O breath, and breathe on this slain, that they may live. So, ito yung meron tayo. Nung makilala natin si Christ sa buhay natin, ang Bible nagsasabi, agad-agad ang Holy Spirit ay nagdwell sa atin. Kaya nga ang Bible ang sabi that we are the temple of God. Ang banal na Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa buhay ng mga Kristiyano. So, dapat meron ito. Binibigyan natin ito ng halaga. At ang Holy Spirit, medyo ubus ang oras ko dito, but siya itong ating comforter. Siya itong protector, basta siya itong nag-convict, siya ang nagli-lead, siya ang naririnig natin, siya ang nagsasalita, siya ang nagsasabi ng tama at ng mali sa ating mga buhay, So, kung titingnan natin, verse 10, sabi dito, I prophesy as a commanded me, sabi dito, and breath came unto them, and they lived, and stood upon their feet, an exceedingly great army. So, hindi lang kapag ang Holy Spirit nasa atin, hindi na yung strength na natin ang namamayani. Ang Bible nagsasabi that not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. So, kapag ang Kristiyano o ang isang Kristiyano o isang tao na sinurrender niya ang buhay niya sa Panginoon, definitely after nung receive niya si Christ sa kanyang buhay, ang Holy Spirit ay maniniraan sa kanya. At yun yung magiging strength niya ngayon. So that in the end, hindi na ito yung ikaw, hindi na ito yung strength mo, hindi na ito yung anong galing mo. Yun na yung siyang nagmamanifest dyan at siyang gumagana sa buhay natin, yung Holy Spirit na kasama natin sa ating mga buhay. So, only the Holy Spirit can give life. So, bakit? Kung titignan natin sa pasimula, in Genesis chapter 2 verse 7, nung ang Diyos nilikha niya ang tao, ito ang isang ebidensya, ang sabi ng Bible. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostril. Sabi dito. At pagkatapos nun, sabi, the breath of life, and the man become a living being. Nung ang Diyos nilikha niya ang tao, sabi, inulma niya sa kanyang mga kamay, kumuha siya ng labok at gumawa siya, inulma niya ang tao. But wala pang buhay. Pero matapos niyang hiningahan ang tao, sabi ng Bible, the Holy Spirit, yung Espiritu ng Diyos ay isinaling niya sa tao. Ang Bible nagsasabi that, and man become a living being. So ito po yun eh. So halaga din friends, tayo ng mga Kristiyano dapat hindi tayo nabubuhay ng parang ikaw lang. Kailangan mong isama ang Banal na Espiritu Santo sa buhay mo at i-acknowledge siya that siya yung gabay mo
Actually, siya yung magpapatakbo ng buhay mo. Siya yung kasama mo dyan. Siya ang magkukonvict, siya ang magsasabi ng no o yes. Siya ang magsasabi ng gawin mo ba yan o hindi mo gawin. Siya din ang magbibigay sa iyo ng kalakasan so that in the end, yung mga bagay na hindi mo kaya, ang Bible nagsasabi that God will give you the strength upang magawa mo yung mga bagay na yun. Sige, palapakan mo si Lord. So, ang trabaho natin, dito sa church natin, ngayon, nandito tayo, nag-encourage tayo ng mga tao that they encourage them to join us to lead Bible studies. Kasi maraming mga bahay na nagbubukasan ngayon na hindi kaya lang ng mga full-timer o ibang mga workers. So, naggawa tayo ng mga groups at yun na nga, ang tanong nila, anong qualification? Kasi sometimes, pag tinignan mo, para bang kailangan ba yan magaling talaga? Walang ganun ang Bible. In fact, kung tignan natin ang mga disciples, almost they're ordinary people. Mga fishermen, at talagang, kaya nga, naggulantang ang mundo nung isama ng Diyos o ng Panginoon itong kanyang mga disciples so that and then, naging effective, hindi nila tanggap. Kasi nga, kung tignan nila, di ba, may preaching pa nga tayo, even Jesus, nilait nila. Hindi ba sabi nila, hindi pala anak lang to ni Jose. But underestimate nila na ang Diyos ang may gawa. Ang Diyos ang may control. So tayo na mga Kristiyano, yun na nga yun. Sometimes, akala natin, ang kailangan maging magaling ka para maging effective ka sa vineyard ng Diyos. Ang kailangan ng Diyos sa atin, submission, yung pag yes and amen kapag narinig mo yung panawagan. It is our responsibility as a church to give out the Word of God. Yung desire lang. Sabi ko nga, okay na. John 3:16, memorize mo. Okay na yan. Qualify ka na. Sabi ko, biruan lang naman. But, totoo naman that in the end, ang Diyos ang magsusustain. Because it is God's responsibility to give it power. That in the end. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. In Romans chapter 10 verse 14, sabi dito, patapos na ako. Sabi dito ni Apostle Paul, how then shall they call on Him and in whom they have not believed? Paano nga naman daw tatawag itong mga to na hindi naniniwala? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? O nga naman, itong mga taong lost people, paano sila maniniwala at tatawag sa Diyos kung wala naman silang nadidinig? And how shall they hear without a preacher? So si Lord ay talagang, kaya nga ang Bible, mandate niya yan sa atin eh. Ito yung isang bagay na parang na-neglect din to eh. Na para bang ang kaakala ng iba, trabaho lang to ng pastor, trabaho lang ng ilan-ilan, ang mag-ebanghelyo. Yung mag-preach ng gospel, that in the end, yun eh. Ito talaga, di ba sabi ng Bible, go to all nation. Pinapupunta niya yung mga tao sa iba't ibang mga lugar upang, sabi niya, sinusugo ko kayo at puntahin niyo ang mga bansa at gawin niyo silang mga alagad. Ito ay mandato sa bawat mga mananampalataya. Hindi lang to sa iilan. Kasi pwede yung nation, pwedeng trabaho mo. Andiyan ka sa trabaho mo, yung katabi mo bang nagtatrabaho ka, banggitin mo si Jesus. Yun eh. O kaya ay, hindi ko alam sometimes takot tayo, pero dito na intindihan natin, hindi na natin yan responsibilidad, yung kung gaano tayo kagaling. Buksan mo lang yung bibig mo, magugulat ka, so that in the end, ang Diyos ang siyang tutulong sa iyo dyan. Ang kanyang responsibilidad ay yung bigyan niya ng power yung salita mo. Buksan mo lang yung bibig mo, so that in the end, magugulat ka na may anointing. Na yung mga tao na kausap mo, napapa-oo sa'yo at that in the end, sabihin, sige, sasama ako sa church mo. Or kaya, that time, pwede mong sabihin, gusto mo bang tanggapin si Jesus? I-lead kita sa prayer. Receive Christ in your life. So, alam nyo kung ganito yung mga ginagawa natin, mapupuno lahat ng mga upuan eh. Pero ito yung trouble, na kung si Lord ay concerned siya sa lost people, hindi niya kayang gawin mag-isa yan. Promise, bigyan niya tayo ng pagkakataon na maging partner tayo niya. Ang pwede lang natin gawin, ang qualification ay yung yes and amen natin. But yung responsibility that in the end, yung
paano gagawin, siya nang may gawa niyan. Bibigyan ka niya ng anointing and power. So that, and then sasabi mo, Lord, thank you talaga, Lord, kasi kung di dahil sa'yo, Panginoon, hindi ko magagawa ang mga bagay na ito. Sige, palakpakan mo si Lord God. Hallelujah. So, sa pabako, halika na, Pastor Micah, uwi tayo ng maaga. 6:00 na pala. Halika na. Mga kapatid, God uses us, nandiyan ba yan? As a tool, hinahanap ng Diyos. Gumagamit siya ng tao upang gamitin tayo. An instrument to bless others. At wala nang pinakamagandang magiging blessing tayo yung magamit tayo dito sa mga taong ito na makakilala sila sa Panginoon. Yun yung isang bagay na pinakamalaking bagay na pwede natin iambag sa kanila. Alam mo ba yun, may mga tao na nasa loob ng simbahan at yung tao na nasa loob ng simbahan nang dahil sa kanya, pamilya ay naligtas. Alam mo ba yun, sarap tignan yung titigan ka lang ng tao at sabihin, uy, salamat ha. Di mo ipinagkait. At basta yung sobra yung pasasalamat dahil sa isang tao na nagkaroon ng lakas ng loob na invite ba ito or mag-share ng gospel at that in the end yung tao ay nakakilala sa Panginoon. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Yun yung pinakamagandang nangyari na nagawa mo. Na pwede mong tignan that sometimes yung tao, sabi mo, wala nang pag-asa to. Pag sinipat-sipan mo, sabihin, hindi to. Hirap kausapin to. Alam mo ba, may mga ganun. Kaya sa malimit na pagkakataon, wala kang nakakausap kasi namimili ka. Kasi nag-end up ka dun sa judgment mo na, hindi to mabuborn again. Ibang klase to. May character to, whatsoever. Pero dito nakita natin sa ating pinag-uusapan, even the dry bone. Meron pa bang mas matindi sa dry bone na kayang buhayin ng Diyos? So ito din yun, sinasabi ng Diyos sa atin sa hapong ito. That sometimes sa perspektiba ng tao, parang wala nang pag-asang mabuhay ito. Na makakilala to sa Diyos at magkaroon to ng buhay ng bago. Pero hindi, pag binasi mo itong ating pinag-uusapan ngayon, mawawalan ng bisa yung argumento natin pag sumipat tayo ng iba. Kasi wala nang pinaka-modelo na pwede mong tignan na kung ang Diyos nga, even yung dry bone, kaya niyang buhayin. Ito pa kaya? Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? So, friends, the dry bones also picture the lost. So, at least makita natin to, hindi lang tayo ito pinag-uusapan dito. Tulad ng sabi ko kanina, hindi tayo nandito lang para sa ating good. Hindi tayo nandito for fun or whatsoever. Or yung puro ikaw at ako. Lalabas dyan na magiging self-consume yan. At hindi yan gusto ng Diyos na para bang gusto natin tayo lang ang masaya. Tayo lang ang nakakilala. Tayo lang ang may pabor. Tayo lang ang may buhay na walang hanggan. Self-consume yan, selfish yan, at hindi yan tinatanggap ng Diyos kapag meron tayo niyan. Si Lord gusto niyan that in the end, naka-receive tayo ng blessing that sa dulo natin o dun sa buhay natin, magiging blessing din tayo sa iba. Kung nakilala natin ng Diyos, dumating tayo sa punto na nagkaroon tayo ng desire that gamitin din tayo ng Diyos, na magamit din tayo para sa iba. So ito po yun, that in the end ito yung reason. This is the very, very reason bago ako magtapos why we are fighting until now as a church. Sabi ko nga, itong church natin, hindi naman mga churches, hindi biro ang mag-maintain or mag-establish o magpatuloy ang simbahan. Sobrang fight, no? Sobra yung laban, sobrang bigat. Ang laki ng responsibilidad. Pero kung bakit ang mga churches ay nagpapatuloy, kung bakit the church ay nandun siya, yung kanyang desire, no matter what happens. At ito yung pinakadahilan ng mga simbahan, the very reason why we are fighting. Hindi lang to para sa sarili natin, but for those souls na nasa labas, that in the end, nandun yung desire natin that God use us, Lord. Gamitin mo kami bilang simbahan, Panginoon, upang yung mga taong, mga lost, God, ay dumating sila sa punto na mabigyan din sila ng pagkakataon
na makilala ka nila. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Hallelujah. So, di ko alam ano. So, na-deliver ko naman na ang salita ng Diyos. At wala nang pinaka-sentro ng usapan tayo. Tulad ng ginamit natin kanina, in Christ alone, siya lang ang tanging pwedeng magbigay ng buhay sa tao at magpabuhay. In fact, pinatunayan ng Panginoon nung buhay niya si Lazarus. So that is one of the evidence na ang Panginoon ay kaya niyang buhayin ng patay. In John chapter 7, verse 37, magtapos ako dito, to 38, sabi dito, on the last day, the great day of the feast, sabi dito, Jesus stood and cried out. Di ko maisip to, but ito talaga damdamin ng Diyos. Iniiyakan niya yung mga tao, na mga lost people. Kita nyo sabi, Jesus stood and cried out. Hindi naman sumigaw lang, umiyak, sabi. And saying, if anyone thirsts, sinong nauuhaw, sabi niya, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Kita nyo, and he who believes, he believe in me, as the scripture has said, out of his heart, sa ibang salin, his belly, will flow rivers of living water. Tingnan nyo, sabi ko kanina, ang ino-offer ng Diyos, hindi isang basong tubig. That doon sa mga nauuhaw, doon sa mga dry bones, doon sa mga tuyot-tuyot na, yung tuyong-tuyo na, hindi ko alam spiritually, dry spiritually, tuyong-tuyo. Pero ang ino-offer ng Diyos, sabi ko nga, more than that, nandun yung extravagant. Hindi isang baso, isang baldi ang kanyang in-offer. Sabi niya, kaya kong maglagay ng river sa belly mo na magpo-flow yan ng tuloy-tuloy that in the end, hindi ka na mauuhaw kailanman. Ganda, Sige, palapakan mo sa Lord. Wala na akong oras but friends, ito yung gusto ng Diyos. Hindi tayo wag tayong yung magiging dry. Alam mo, pag tinitigan ka ng iba, sabihin, ano ka ba? Tuyot na tuyot ka na. Ano ba itsura mo? Parang dry. Hindi ganun ang gusto ng Diyos na i-portray yung ating mga buhay. Walang attraction dyan. Kaya nga sinasabi niya, lalagyan kita ng river sa belly mo, sa heart mo, so that hindi magtutuloy-tuloy yan. Never kang maka-experience ng dryness or yung dry bones, never na yan. That in the end kasi, river na nilagay ko dyan. Ganda, So, hindi ko alam, Tuloy ko na lang siguro itong usapan nito, next meeting. Ganda pa nito, pagkatapos, pwede kong gamitin itong verse na to, So that and then, ma-realize natin na, hindi, dapat fresh tayo lagi. Hindi parang, sometimes, Kristiyano, pangit tignan, mukhang binasa. Alam mo ba yun? Hindi dapat, dapat fresh. Kasi bakit? Nilagyan ka ng Diyos dyan, ng river sa belly mo. Dapat fresh. Pag tinignan ka, ano ka ba? Parang lagi kang fresh. Hindi pag tinignan ka, sabihin siya, ano ba yan? Puro parang dry na dry. Hindi nakaka-attract. At yun nga, trouble. Hindi tayo nakaka-attract. At in the end, yung Diyos natin, napupulaanan. Sige na, tayo na tayo. Wala na akong oras. So, balik na lang kayo next Sunday. At hindi ko alam. Tuloy natin itong usapan na ito. Hindi ko alam. Sige, ayan natin. Sige, bago tayo magtapos, pwede ba tas natin yung ating mga kamay as gesture ng surrendering to the Lord, that in the end, hindi ko alam, may mga dry bones, may mga tuyot sa bahagi ng buhay natin. So this time, si Lord, hindi lang man to parang sinasabi niya at sinabi lang. Ang gusto niya sabihin sa'yo sa hapong ito, anak, kaya kong buhayin yan. At yun nga, hindi lang isang basong tubig ang pwede kong ilagay dyan. Maglalagay ako ng river dyan sa belly mo, sa heart mo, so that magpo-flow yung water at never ka nang madadry o madehydrate sa buhay mo pagkatapos. Ito yun na maintindihan natin na yung tao na kay Kristo ay sobra yung pabor na meron tayo. So dapat ini-exercise natin to, ginagamit natin to, kinukuha natin to, ina-apply natin to sa buhay natin, at ginagamit natin ito, at hinahayaan natin na magmanifesto sa ating mga buhay. O God, Father, yes Lord God, sige Lord, habang nakataas yung aming mga kamay, Panginoon, patawarin mo kami, Lord, hindi namin portray, Lord, yung kung sino kami sa harapan ng iba. Panginoon, din namin, Lord, na
nagamit yung pabor na meron kami sa iyo, Panginoon, that Father, hayaan mo for this time, Lord. Lord, naintindihan namin, Lord, that dati kaming mga tuyot, dati kaming mga dry bones, pero binuhay mo kami, Panginoon. But God, eto, naintindihan namin, Lord, na hindi mo lang kami binuhay. Lord, nilagyan mo kami ng river, Lord, sa aming heart and doon sa aming belly, Panginoon, upang magtuloy-tuloy ito, Lord, mag-flow, Panginoon, yung living water, Panginoon, Lord, sa buhay ng iyong mga anak. Lord, sabi mo, nagparito ka upang bigyan kami ng buhay at isang buhay na kasiyasiya. Yes, Father. Sige, Lord, mapangyari ito, Lord, sa mga buhay namin. Mag-start today, God. Give us another day. Tomorrow, Lord, sa buong isang linggo na ito, Panginoon, at Lord, sa marami pang mga panahon na darating sa buhay namin, Lord, hayaan mo, Panginoon, na magpo-flow yung river, yung living water mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po, Ama. And thank you for your word today, God. Thank you for your word. At salamat sa mga anak mo na nandito sa hapong ito, Lord. Uwi kami, Lord. Hindi lang kami, Lord, na nakainom, Lord. Pwedeng magsuswim kami, maliligo kami sa living water, Panginoon. Dahil sobra kang extravagant sa buhay namin, O Diyos, God. You're more than enough, Lord, sa buhay namin, Diyos. Kaya mong pumuno ng sobra-sobra, Panginoon, Lord, at kaya mo yung gawin sa amin ng iyong mga anak. Marami po salamat, Ama. Lord, thank you, Diyos, sa salita mo. At Diyos, ngayon pa lamang, binabalik na namin sa iyo lahat ng glory. Pwede mo bang sabihin sa Diyos, Lord, thank you for your word today? Sige. Pwede ba yun? Pwede ba? Sige, sigaw mo lang. Okay lang, sigaw mo. Sabihin mo lang, Lord, thank you for your word today. God, naging gamit ito sa buhay ko ngayon. At hindi ko to papayagan, Diyos, na iwanan ko sa lugaring ito yung salita mo. Iuwi ko to sa bahay namin. At pagdating doon, magbubulay-bulay ako, Diyos. Lord, pagbabalikan ko itong mga usapang ito at i-enjoy ko pa ito, Panginoon. Itong mga pribileyo na meron ako sa iyo. Marami po salamat, Ama. Father, thank you, God. We give you praise, O God. Sa iyo ang glory, Lord. Sa iyo ang kapurihan at sa iyo ang pasasalamat. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Hallelujah.